Una sa lahat, halos hindi makagalaw ang babaeng natuhog ng bakal sa kanyang balikat sa Cebu. Kalkulado ang kilos ng mga rescuer para hindi lumala ang sitwasyon. Kung paanong natuhog at nasagip ang biktima, alamin maya-maya lang. Ngayong ikapitong araw ng Abril taong 2025. Russian-American vlogger na nambastos ng mga Pinoy sa Taguig, hindi pa de-deport para paharapin sa mga reklamo. Motorsiklo, paulit-ulit na sinagasaan ng pickup truck sa Bulacan. Lasing na driver ng pickup, pinatakas ng traffic enforcer. 4 na magkakaanak, patay sa sunog sa Las Piñas. 200 kotse, nasunog naman sa Batangas. Ilang miyembro ng gabinete dadalo sa susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinay tennis star Alex Eala umakyat na sa number 73 ang world ranking. Eto na nga. Daniel Padilla at Khaled Chari nagkaangasan sa after party ng ABS-CBN Ball. J.K. Labajo at Richard Gutierrez nagpang-abot. Walang pakundangang sinagasaan ng isang pickup truck ang isang motorsiklo sa San Jose del Monte, Bulacan. Imbis na hulihin, pinatakas pa ng traffic enforcer ang driver na napagalamang kapatid ng isang kandidato. Ang pananagasa sa pool sa video. Nasa frontline balitang yan si Kari Kitor. Wala nang nagawa ang rider na ito kundi panoorin kung paanong paulit-ulit na sinagasaan ng pickup truck ang kanyang motorsiklo sa San Jose del Monte, Bulacan. Nangyari yan noong Sabado. Ang driver ng pickup, lasing. Kitang pilit siyang pinasakay ulit ng traffic enforcer. Pinapalis na. Pinapalis. Sir, ba't papalisin yan? Agad namang nilapitan ng traffic enforcer ang rider na tila gustong makipag-areglo. Ayusin natin, kaya. Boss, ano yung motor ko? Ayusin natin, kaya. Pero ang driver ng pickup hindi nagpaawat at sinagasaan pa ulit ang wasak ng motor saka umalis. Sa investigasyon ng mga pulis na pag-alamang kainuman pala ng driver ang traffic enforcer na nagpatakas sa kanya. Nung nangyari yun, off-duty itong enforcer natin. Kahit sa nakaibigan, kainuman mismo ng suspect natin, hindi niya na makontrol yung pagkalasing ng tao. Hindi niya na po makontrol yung ginagawa ng tao. Kaya ang napagdesisyon niya, ayon sa narration niya, pinaalis niya na yung tao para hindi na lumala at madagdagan yung mga nasirang gamit doon or makasakit pa siya. Pero sa ilan pang kuha, kitang nakipagsagutan pa ang traffic enforcer sa rider at sa ibang mga nakakita sa insidente. Kayo makialam. Ito may-ari ako. Makialam meron ka eh. Makialam meron ka. Mabayaran ko ka eh. Paliwanag daw ng traffic enforcer sa mga pulis na dala lang siya ng bugso ng damdamin. Kakasuhan dapat ito ng unjust vexation pero pinatawad na rin ang biktima. Kusa namang sumuko ang driver na kapatid ng tumatakbong vice mayor sa San Jose del Monte. Tumanggi na siyang magbigay ng pahayag. Nakipagkasundo raw ang panig ng sospek sa biktima na sasagutin nila ang danyo sa nasirang motor at babayaran ang mga araw na nawalan ng kita ang rider. Nahaharap ang sospek sa reklamong reckless imprudence resulting in damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kitor, News 5. Hindi na nakalabas ng buhay ang 4 na miyembro ng isang pamilya mula sa nasunog na bahay sa Las Piñas City. 2 sa mga biktima, menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Nabulabog ng sunog ang Bernabe Compound sa Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City kaninang madaling araw. Nilamon ng apoy ang ikatlong palapag ng isang bahay. Naging pahirapan ang pag-apula sa sunog dahil sa makitid na daanan. Inabot ng higit 1 oras bago dineklara ang fire out. Pagkatapos ng sunog ay tumambad ang bangkay ng isang pamilyang nasawi sa sunog. Kabilang sa namatay ang 38 anyos na tatay, 35 anyos na nanay.
at 2 anak na 17 at 3 taong gulang. Kwento ng kaanak ng mga biktima na si Genaro Lucero. Nagulat na lang sila nang sumiklab ang sunog. Sinubukan pa raw nila itong agapan pero hindi na kinaya at mas lalong lumaki. May humila lang daw sa kanya kaya siya nakalabas sa kanilang bahay. Yung kuya ko, biglang lumusot sa likod namin. Pumasok dun sa nagbabagang apoy. Ayun, wala na. Sumigaw na lang ako ng kuya. Hindi ko na para awatin siya. Bukod kay Genaro, kasama rin ang kanyang ina na nakalabas nang mangyari ang sunog. Hindi nakaligtas ang pamilya dahil sa nasunog na kahoy na mezzanine sa bahay. Po, makikita natin na konkreto naman po ang bahay ng pamilya. Pero meron po itong mezzanine. So yung mag-iina po ay doon natutulog sa mezzanine. Bumagsak po yung mezzanine. Yung ama naman po ay natagpuan sa malapit po sa kusina. So doon din po nabagsakan din siya nung mga ng mezzanine. Wala namang nadamay na ibang bahay sa sunog. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng natupok na ari-arian. Lumikas muna sa barangay hall ang pamilyang nasunugan. Inimbestigahan pa ng BFP kung anong sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Nilamon din ng apoy ang 200 brand new na mga sasakyan sa Tanawan City, Batangas. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nangangalit ang apoy sa industrial park nito sa Tanawan City, Batangas. Nagliyab pati ang mga nakaparadang sasakyan. So recently lang to, mga around 2 to 3 minutes ago. Umabot din sa kalapit na residential area ang makapalat na itim na usok. Sobrang init yan. Tumagal na mahigit 3 oras ang sunog. Ayon sa mga otoridad, unang sumiklab ang apoy sa isang warehouse ng mga pagkain hanggang sa nadamay ang mga nakaparadang sasakyan. Walang nasaktan sa sunog pero 200 brand new cars ang natupok. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at ang halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sapol sa videong pagbangga ng isang pampasaherong bus sa isang truck sa Benguet, ang driver ng bus nawalan daw ng kontrol dahil sa madulas na kalsada. Nasa frontline balitang yan si Brian Basa. Sa kuha ng CCTV, basa ang kalsada sa bahaging ito ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Maya-maya pa, dumausdos ang isang pampasaherong bus. Nagtuloy-tuloy ito hanggang sa mabangga ang nakaparadang truck sa gilid ng highway. Wasak ang unahang bahagi ng 2 sasakyan. Batay sa investigasyon ng mga pulis, nawalan di umano ng kontrol sa manibela ang driver ng bus. Sinubukan pa raw nitong pumreno pero hindi kinaya ang dulas ng kalsada. Nung nabangga po yung wing van truck, nag-twist po yung bus parang nakaharap na po sa Baguio Pump. Doon po nagka-injury yung 3 passenger. 3 sa 26 na pasahero ng bus ang sugatan na pawang papunta pa ng La Union. Hindi naman nasugatan ang driver at pahinante ng truck. Nadaan naman sa arigluhan ang insidente at hindi na sinampahan ng reklamo ang driver ng bus. Sinagot ng kumpanya ng bus ang pagpapagamot sa mga nasugatang pasahero, pati na rin ang pagpapaayos sa nabanggang truck. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Nasa korte sabay bust operation ang isang tulak umano ng droga sa Quezon City. Ang suspect hinihinala ring sangkot sa pang-hold up at ilang beses nang naaresto dahil din sa droga. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Walang kamalay-malay ang umano'y tulak ng droga na ito na mga pulis na ang katransaksyon niya sa isang eskinita sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Kaya na mag-abot ng item, agad siyang pinaupo at pinusasan. Nakuha mula sa 22 anyos na sospek ang nasa 60 gramo ng hininalang shabu na nagkakahalaga ng higit 400,000 piso. Ayon sa mga pulis, malakihan kung makipagtransaksyon ang sospek. Ang area of operation niya is dito sa May Batasan, Commonwealth at saka yung mga nearest barangay. Ang mga parokyano niya is kadalasan yung mga pedicab driver, mga driver at syempre yung mga small street level individuals natin na mga user na nakakakilala sa kanya. Nasabat din ang isang di-lisensyadong baril na kargado ng bala mula sa sospek. Isa sa ilalim ito sa ballistics examination para malaman kung nagamit sa ibang krimen.
Lalo't base sa record ng pulis ay dati nang naaresto ang suspect dahil sa pang-hold up. Base rin sa investigasyon namin, ang taong ito ay leader siya ng isang grupo na sangkot sa pagbebenta ng illegal na droga at robbery dito sa lugar na to. Ito na umano ang pangatlong beses na makukulong dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Tumanggi nang magkomento ang suspect kaugnay sa mga aligasyon. No comment na lang po ako, sir. Yung bakit na nakuha sa No comment na lang din po ako. Itinanggi naman ng suspect na miyembro siya ng criminal group. Sinampahan na ang suspect ng mga reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Naharap sa patong-patong na reklamo ang 8 pulis na sangkot umano sa pag-aresto at pagnanakaw sa isang negosyanteng Chinese sa Las Piñas. Kabilang sa mga isinampang reklamo laban sa mga suspect ay kidnapping, serious illegal detention, robbery at unlawful arrest. Bukod sa paggamit ng lumang warrant of arrest, ilan sa paglabag ng mga pulis ang hindi pagsuot ng body camera, paninira ng mga kuha ng CCTV at hindi tamang pag-turnover ng mga nasabat na gamit. Nasa higit 70 million pesos na halaga ng cash at iba pang gamit ang kinuha umano mula sa biktima. Hinahanap pa rin ng otoridad ang team leader ng District Special Operations Unit ng Eastern Police District. Pinag-aaralan na rin kung may mananagot pang mas mataas na opisyal. Tinitingnan po natin, sir, kung hanggang saan yung liability ng ating mga commanders on the ground. Tingin ko, mga rogue cops lang talaga na sila nag-uusap. Binuntutan at tinangka na namang salpukin ng barko ng China, Philippine Coast Guard vessel na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Pero kahit mas malaki ang barko ng mga Chinese, naitaboy pa rin sila palayo ng ating barko. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Distansya is 70 yards, sir. 60 yards, sir, distance. Muntik na namang magbanggaan ang mga barko ng China at Philippine Coast Guard malapit sa Capones Island sa Zambales kahapon. Ang China Coast Guard Vessel 3302 sinubukang magmaniobra palapit sa BRP Cabra pero nakaiwas ang ating barko. Ayon sa PCG, 3 araw na nilang itinataboy ang barko ng China matapos pumasok sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. We do not possess any legal authority to patrol within the economic zone. Paulit-ulit nilang niradyohan ang Chinese vessel. You are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols. Pero sinasagot din sila ng radio challenge ng mga Chinese. Paulit-ulit ding nagsagawa ng dangerous maneuver ang Chinese vessel at halos dumikit pa sa gilid ng BRP Cabra, kaya ilang beses din muntik magbanggaan ang 2 barko. Mas maliit ang barko ng PCG kumpara sa Chinese vessel, pero ayon sa ating Coast Guard, hindi sila pwedeng magpatinag, lalo't illegal ang ginagawa ng China. The Philippines is not allowing China to normalize this kind of illegal patrol that they're conducting off the coast of Zambales. Hindi pa rin umaalis ang barko ng China sa loob ng ating EEZ, pero lumayo na ito at huling namataan sa layong 98 nautical miles mula sa Palawig, Zambales. Kaya patuloy pa rin itong binubuntutan ng BRP Cabra at oras-oras na niraradyohan. Bukod sa China Coast Guard, isa na namang research vessel ng China ang naispatan din sa loob ng ating EEZ sa may Itbayat, Batanes. Miyerkules nang dumating ang Chinese vessel na Zhongshan Dushi galing sa Guangdong Province. Ilang araw lang yan matapos i-anunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth na plano ng Pilipinas at Amerika na magsagawa ng joint military exercise sa may Batanes. It showed that it is conducting emergency activity. Bukod sa naturang barko na una na ring naispatan sa may Panay at Palawan, ang isa pang Chinese research vessel na naglalayag patungong Indian Ocean noong Huwebes. Ang PCG naman ayaw pakampante, kaya magpapadala pa rin sila ng eroplano at barko para itaboy ang Chinese research vessel sa Batanes. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Isang matinding thank you ang ipinaabot ng cast ng Ang Himala ni Niño sa mga kapatid nating Batanggenyo.
in perfect attendance sa mga taga-Bukang Liwayway. Siyempre, una nagpasaya ang mga kiddo with a cute na dance number. Ang iba namang cast, G sa games. Habang si Mother Gloria, played by Kay Brosas, kinantahan ang fans. Tinilian din ang P-pop guests na Yes My Love at Aja. Huwag po nating palampasin ang mga aral at inspirasyong hatid ng Ang Himala ni Niño sa huling linggo nito sa TV5. Ito pa nga, inilaban ang gusto ng Filipino-American comedian at actor na si Jokoy na mapasama siya sa cast ng MVP-produced film na The Last Resort. Para nga po kay Jokoy, ang pelikulang ito ang patunay na kayang-kaya ng sumabay ng Pinoy sa standards ng global audience. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marford. In production na nga ang much-awaited MVP-produced Hollywood movie na The Last Resort at exclusive na ipinadala ng producer na si Bong Santamaria Jr. sa News 5 ang behind the scenes sa isang luxury resort kung saan kinukunan ang mga eksena. At guess what? Bukod kay Daisy Ridley at Alden Ehrenreich, may pasabog pang kasama sa cast. Isa sa mga surprise cast members ng Hollywood movie na The Last Resort ay ang Pinoy pride natin na si Jokoy! At syempre dahil nga naman talaga proud na proud tayo kay Jokoy at magiging parte nga siya ng MVP-produced Hollywood film na ito, isang VVIP. Welcome ang handog natin sa kanya, back from the islands. Arriving in style si Jokoy, nasakay ng isang private jet. Nang malaman daw ni Jokoy na Filipino-produced ang pelikula, inilaban niya raw talaga na makasali rito. It's beautiful, you know what I mean? It's great to finally see, people recognizing the Philippines as a great location, to shoot big budget movies. Para kay Jokoy, ang The Last Resort ng MVP Group ang magpapakita ng kakayahan ng Pinoy na makipagsabayan sa world-class entertainment. It's one thing to shoot a movie and be on set, but it's another thing when it's on the motherland where my sister is from and where my mom is from. So, and then just seeing all these faces, producing this movie and making it happen, it looked like, my living room. It looked like my cousins. It looked like my aunties. It looked like my titos. You know what I mean? Parang you were at home. Oo. More than just comedy, isa rin sa pinunta rito ni Jokoy ang mga spinonsoran niyang atleta na naglaro nitong weekend sa tenement sa Taguig. May charity rin siya sa Bacolod at isinama niya rito ang kanyang buong pamilya. Sa June 21 naman, magkakaroon muli ng stand-up special si Jokoy sa Mall of Asia Arena. Ang Just Being Koy na ipapalabas as a Netflix special soon. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Babaeng nakainom, nahulog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at natuhog sa bakal. Naarestong Russian-American vlogger na nambastos ng mga Pinoy hindi papadeport para mapanagot dito sa Pilipinas. At Daniel Padilla at Kyle Echari nagkaangasan sa after-party ng ABS-CBN Ball. Ano kaya ang dahilan? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Milyon-milyong pisong halaga ng smuggled na karne galing China ang nakumpiska ng NBI sa isang planta ng yelo sa Tondo, Maynila. 7 ang arestado. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Puting mga sako ang bumungad sa mga tauhan ng NBI Criminal Investigation Division nang pasukin nila ang isang planta ng yelo sa Tondo, Manila. Nang buksan nila ito, puro chicken breast. Chicken breast to, chicken breast. Dami.
Oh, Chinese pa, Chinese, oh. Chinese character. Ang naturang planta, bagsakan pala ng mga smuggled na karne. Sa unang tingin, naakalain mong simpleng factory lamang o paggawaan ng tube ice ang lugar na ito sa Tondo, Maynila. Pero may nakatago pala na cold storage facility kung saan naglalaman ng sako-sakong mga frozen goods. Kabilang na itong mga pork knuckles na binebenta sa mga restaurant sa Manila. Naglalaro sa 10 hanggang 15 milyong piso ang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando. Ayon sa NBI, karamihan sa mga nakumpiska nila ay galing sa China at iligal na ibinabagsak dito sa bansa. Nakakatakot in the sense na kung mapapansin nyo, kakainin natin yan. No? Hindi natatago na lang dun sa mga seasoning. Pero hindi nyo alam, grabe minsan 2-3 taon na hindi pa naisasalya mula sa pagka-storage. Sa kulungan naman ng bagsak ng 7 empleyado ng ice plant, nakatakda namang isuko sa National Meat Inspection Service o NMIS ang mga frozen meat para sa proper disposal. Sumailalim na rin sa inquest ang mga nahuling empleyado na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Food Safety Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi ipapadeport ng pamahalaan ng Russian-American vlogger na nambastos ng mga Pinoy sa Taguig. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, kailangan niya munang sagutin ang mga reklamo sa kanya sa Pilipinas. Nasa frontline na balitang yan, si Kari Kaitor. Pumalakpak pa ang Russian-American vlogger na si Vitaly Zdorovetsky nang ipanood ng Department of the Interior and Local Government ang mga video niya ng pambabastos sa mga Pilipino. Iprinisenta ng mga otoridad ang bastos na vlogger matapos maaresto at ideklarang undesirable alien ng Bureau of Immigration bunsod ng ginawa niyang pangaharas sa Taguig. Si Vitaly, habang nasa likod ko, ay bumubulong pa na sinasabi niya ay fake news daw to. Yeah. Hindi po namin siya i-deport. Mananagot siya sa batas dito sa Pilipinas. Tapos na po ang mga dayuhan, nakala na lang, kaya na lang lapastangin ang mga Pilipino. Ayon sa kalihim, nahaharap sa mga kaso ang bastos na dayuhan dahil sa pagtatangkang hilahin at halikan ng isang security guard, kunin ang kanyang service firearm at videohan ito ng walang pahintulot. Gayun din daw ang pambabastos sa iba pang CQ at pagva-vlog ng walang permit sa Bonifacio Global City. Una na siyang sinampahan ng mga reklamong unjust vexation at theft. Sa kabila niyan, tila walang bakas ng pagsisisi ang Russian-American vlogger. OFW ang most desired sa buong mundo. First one to be hired, last one to be fired. Ang Pilipino po, pag nabiyahe, ay bihirang-bihira kasuhan at ginagalang natin ng kanilang batas. Ngayon po, may dumating dito na isang Ruso na Amerikano na hinahamak ang ating pagkatao bilang Pilipino. Hindi raw pwedeng magpiyansa si Zdorovetsky alinsunod sa patakaran ng BI. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, may mga report na sa ibang bansa na idineklarang persona non grata ang bastos na vlogger. Magsilbi raw sanang babala ang nangyari sa mga katulad niya o sa mga magtatangkang gumaya sa kanya. Ang tao ay ginagalang. Hindi natin ginagamit yan na pagtawanan para pagkakitaan. Kung gusto nyo pagkakitaan ng katarantaduhan nyo, handa kayo dapat pagbayaran natin. Kasunod nito, nananawagan si Remulla sa Kongreso na higpitan pa ang batas laban sa cyber libel para magtanda ang mga dayuhan at maging lokal na vlogger. Dapat yun ang cyber libel crime natin na i-modify pa. Hindi conservative masyado ang interpretation. Dapat to kung pakitang at the expense of others, at the expense of Filipinos, at the expense of everyone's dignity, ay pinagkakitaan nila, ay dapat panagutan naman nila. Patuloy namang tinutugis ng mga otoridad ang Pilipino umanong cameraman ng vlogger. Nagbabalita mula sa Frontline, Kari Kaitor, News 5. Dalawa pang kandidatong pinagpapaliwanag dahil sa kanilang mga mapanira o bastos na pahayag sa gitna ng kampanya. Iginit naman ng COMELEC na hindi absuelto ang isang kandidato sa Pasig kahit nagsorry na siya dahil sa joke tungkol sa mga single parent. Nasa Frontline balitang yan si Camille Samonte.
Nagtungo sa Korte Suprema ang grupong Gabriela para hilinging patawan ng parusa si Pasig Congressional Candidate Attorney Christian Ayancia dahil sa kanyang nakakabastos umanong biro sa mga babaeng solo parent habang nangangampanya. Ang mga solo parent na babae na nireregla pa, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Hindi, biro lang ho, may asawa na ho ako. Ayon sa Gabriela, nilabag ni Sia ang Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga abogadong tulad niya. Kaya dapat lang daw siyang patawan ng disciplinary action o kaya ma-disbar. Paano pa kapag nahalal si Attorney Christian Sia na congressman? Ano na lang kinabukasan ng mga kababaihan? Una nang humingi ng tawad si Sia pero ayon sa COMELEC hindi pa siya absuelto at kailangan niya pa ring sagutin ang show cause order na inihain sa kanya. Ngayong araw ang palugit na ibinigay para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat i-disqualify. Kung hindi raw niya sasagutin ito, itutuloy ng COMELEC ang pagsasampa ng reklamo. Sa ngayon, may isang nakabinbin na disqualification case laban kay Sia. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. And therefore, maaari hindi po ito tumanggap ng mga I am sorry. Pinatatawag na rin ng COMELEC si re-electionist Misamis Oriental Governor Peter Onabia kaugnay ng kanyang pahayag na para lang sa magagandang babae ang scholarship ng mga kursong medikal gaya ng nursing. Para rin sa mga babae, dili pwede ang lalaki. Itinuro rin umano ng kandidato ang mga Maranao na sangkot sa karahasan noong nakaraang eleksyon. Pinagpapaliwanag si Onabia kung bakit hindi siya dapat sampahan ng reklamong paglabag sa election guidelines at disqualification. Tatandaan po natin, yung ating anti-discrimination resolution ay hindi lamang naman para sa kababaihan kung hindi sa relihiyon. Naglabas din ng show cause order ang COMELEC laban kay Batangas gubernatorial candidate na si Vice Mayor Jay Ilagan dahil sa kanyang viral na pahayag laban sa kalaban niyang si Governor Vilma Santos. Ang aking kalabay isang Vilma Santos laang nalaos na. Ha? Hindi ako takot. Posibleng paglabag din daw ito sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines. Paalala ng COMELEC sa mga kandidato, maging responsable sa mga pahayag ngayong kampanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga pangalang at tunog celebrity naman ang nadagdag sa listahan ng mga nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Lahat sila walang record sa Philippine Statistics Authority. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Bukod kina Mary Grace Piatos, Jay Camote, Miggy Mango at Xiaomi Ocho, nadagdagan pang mga kahina-hinalang pangalang tumanggap umano ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Ngayon naman, tunog celebrity umano ang mga ito, kabilang sina Hanilet Camille C., Fiona Biong, Fiona Villegas, Fiona Ranites, Ellen Magellan, Erwin Q. Ewan, Gary Tanada at Joel Linangan. Lahat sila pawang walang birth, marriage o death record sa Philippine Statistics Authority. Ang tingin mo dito sa mga taong to, multo. Na wala pong pagkatao. Tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. May mastery na siguro. Napag-alaman din sa higit 2,600 pangalang nakalista sa acknowledgement receipts, nasa 800 lang na benepisyaryo ng confidential funds ng OVP at DepEd ang may record sa PSA. Ito naman daw ang susunod na bubusisiin ng Kamara. Kailangan din po natin siguro na tignan kung nakatanggap nga po ba sila o meron silang mga nakuha na pondo. Para hindi lang yung mga walang pangalan. Simple lang naman daw sana kung may paliliwanag ang mga tunay na pagkakakilanlan sakaling mga alias o code name ang ginamit. Kaso wala raw ni documentary evidence na maipresenta ang mga opisina ni VP Sara. COA nga po ay nasabi po ng COA na wala rin po sila. May list of names sila pero yung pertinent na mga attachments sa mga kailangan po na kasama nung mga pangalan na to hanggang ngayon po, wala pa naman po.
Umaasa si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega at ang prosecution team na kapag tinalakay na ang Article 2 sa paggulong na impeachment trial, mabibigyan na ng mga kasagutan ang maanumalya umunong paggasta ng higit 600 million peso confidential funds ng mga opisina ni VP Sara Duterte. Sa Hulyo pa ang itinakda ng Senado na mag-umpisa ang paglilitis. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Balikbansa na si Vice President Sara Duterte. Kompleto na kasi ang legal team na dedepensa sa kanyang ama sa paglilitis ng ICC. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, sino ba ang hahalili kay VP Sara dyan sa Netherlands? Julius, naratili pa rin naman dito si Hanilet Avancenia at anak niyang si Veronica Kitty Duterte. Pero sa pag-alis nga ni VP Sara Duterte, nakatakdang pumalit sa kanya dito ang isa pa nilang kapatid na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. At kasabay niyan, kahit mahigit isang buwan na halos mag-iisang buwan na mula nang madala dito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi pa rin nawawala ng mga taga-suporta dito sa labas ng ICC Detention Center. Yan ay lalo kapag weekend at oras na matapos sa kanilang mga trabaho, mas dumarami ang mga nag-aabang ng mga taga-suporta dito sa facility. Hindi lang mga Pilipino sa abroad ang nakikisa sa mga ginagawang pagtitipon sa labas ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Kahit kasi ilang foreigner na mataang sumasali sa mga demonstrasyon bilang suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I'm sure it's a very lonely place for the former president to be there. Noong weekend, muling dumami ang mga OFW na nagbantay sa labas. Hindi talaga namin gustong mabakante itong lugar na dito sa may harap ng ICC until he is free. Paglilinaw ng tagapagsalita ng International Criminal Court, hindi makakaapekto sa kasong kinakaharap ng dating Pangulo ang kaliwat ka ng demonstrasyon. The ICC judges can only take into account what is in the files before them, what is the evidence that is presented and what is the applicable law. That's what leads a decision. Siniguro rin nilang maayos ang paghawak nila sa kalusugan ng dating Pangulo kahit hindi pinayagang ipasok ang mga gamot nito mula sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, inanunsyo na ni Vice President Sara Duterte na kumpleto na ang legal team na didepensa sa kanyang ama. Bagay na mas magpapabilis daw sakaling maghain ng anumang petisyon ang kanilang kampo. At dahil kumpleto ng legal team, nakabalik na rin ng bansa si Vice President Sara Duterte. Tiniyak ng ICC na bukas sila sa mosyon ng kahit sinong kampo kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte hanggang bago confirmation of charges sa Setyembre. Sa bandang huli kasi, pagdedesisyonan pa rin naman ito ng korte. Binigyang diin naman ng abogado ng mga biktima ng umano'y extrajudicial killings na sa sariling bulsa nila galing ang mga gastos sa pagharap sa ICC. Hindi po gobyerno ng Pilipinas ang nagfa-fund po patungkol po sa mga biktima ng war on drugs. Diyan po pumapasok yung mga non-governmental organizations na tumutulong po sa psychosocial needs po ng mga victims. Habang sasagutin naman daw ng ICC ang lahat ng gastusin para sa mga matutukoy nilang testigo para sa kaso. Julius, nakapanayam natin ang lead legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Attorney Nicholas Kaufman at sinabi nga niya kumpleto na yung 5 abogadong bubuo sa kanilang defense team. Pawang mga foreigners daw ang lahat ng 5 ito na expert din daw sa IT. Pero meron daw silang 2 Pilipinong abogado na kasamang tumutulong sa haharaping kaso ni dating Pangulong Duterte dito nga sa International Criminal Court. Hindi natin malaman kung hindi pa makumpirma kung isa ba dito si Attorney Martin Delgra na nagtungo na rin dito sa The Hague, Netherlands nito mga nakaraang araw para bisitahin at suportahan ang kanyang kaalyadong si dating Pangulong Duterte. Inaasahan din ngayong hapon, oras sa The Hague, na bibisita ang mag-ina na si Hanilet Avancenia at anak nito na si Veronica Kitty Duterte. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez, live mula sa The Hague, Netherlands. Muling dadalo sa pagdinig ng Senado sa Huwebes ang ilang opisyal ng gobyerno kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nagdesisyon ang Malacanang na respetuhin ang hiling ni Senate President Chis Escudero. Nagbigay na raw na listahan ng Office of the Executive Secretary na naglalaman ng 11 opisyal na pwedeng dumalo sa Senate hearing. Kabilang dyan si Justice Secretary Boyeng Remulla, PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre III, PNP Chief Romel Marbil at iba pa. Matatandang hindi dumalo ang mga opisyal ng gobyerno sa nakaraang pagdinig. Kung nagkausap man po sila ni Senate President,
Chis Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, hot topic online ang umano'y nangyaring gulo sa after-party ng ABS-CBN Ball sa pagitan ng grupo ni Daniel Padilla at Kyle Echari. Tanong tuloy ng netizens, si Catherine Bernardo nga ba ang dahilan? Ang veteran entertainment host na si Christopher Min may inside scoop sa nangyaring insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfor. The biggest names in showbiz, nagsama-sama for a night of spring-themed fashion sa ABS-CBN Ball 2025. Pero bukod sa magagarang bihis at ayos na mga dumalo, usap-usapan din ang umano'y gulo sa pagitan ni Daniel Padilla, Richard Gutierrez, Kyle Echari at JK Labajo. Sa 1PH show na Christopher Minute, nagkwento si Nay Christy. Ayon sa aming sources, si Daniel Padilla ay nananahimik. Biglang lumapit sa kanya si Kyle Echari. At meron silang pinag-usapan na parang tumigas yung salita nung Kyle kay Daniel. May umaali-aligid si JK Labajo. Si JK, panguso-nguso na parang upakan mo na, parang ganon. Ayon pa sa source ni Nay Christy, nakita raw ni Richard ang pag-aligid ni JK at Kyle kay Daniel, kaya lumapit ang aktor at umawat. Pero hindi raw ito nagustuhan ni JK at hinamon si Richard ng suntukan. Nung akma na nasusugod si Richard, nagdatingan ang mga security guard at ang iba pang mga tagapamuno doon. Nang mag-akyata na raw ang lahat sa rooftop bar ng venue, dito na raw nilapitan ni JK si Richard. Nakalusot yung JK Labajo, lumapit kay Richard Gutierrez at kunwa-kunwaring nagsosorry pero pangisi-ngisi. Kinahamon ulit si Richard. Di nakita niya yung gusto niyang makita. Di ba? Nasa pool siya, sa may ulo. Nasa pool siya. Ay, nagpang-abot talaga. Oo, natural na off-balance pa nga si Richard. Si Tita Annabel nga, napaupo pa. Tumakbo daw yung JK Labajo. JK Labajo, sumugod talaga. Nasa gasaan niya, si Tita Annabel. Pero paglilinaw ng source ni Nay Christy, hindi raw tungkol kay Catherine ang gulo. Dahil buong gabi naman daw, na deadma lang si Daniel kay Catherine. Wala pang pahayag ang mga artistang sangkot sa issue. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, babae ng Cebu natuhog sa bakal matapos mahulog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Belgian national pinagtataga ng selosong mister ng kanyang kasambahay. At Alex Ayala umakyat na ang world ranking matapos ang kanyang phenomenal run sa Miami Open. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Natuhog sa bakal ang isang babaeng nahulog sa second floor ng kanyang bahay sa Cebu. Ang pagsagip sa biktima panoorin sa Frontline report ng ating Visayas correspondent na si John Aroa. Balihog ko! Ayaw po balihog! Excuse mo niya, hawa mo niya. Mia! Pahirapan ang pag-rescue sa babaeng yan matapos mahulog sa ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Talisay, Cebu noong Sabado. Ang binagsakan niya may mga nakausling bakal kaya natusok ang kanyang kaliwang balikat. Diha na siya sa kwan, sir. Sa may higda na siya sa may scene, nasay bitaw siya sa scene. Kuan og mulihok to siya adto, kuyaw gyud to siya nga
mahagsa sa ubos. Dahil maselan ang kondisyon, maingat ang mga rescuer sa pag-alala sa biktima. Sinuotan din siya ng oxygen mask para makahinga ng maayos. Kinailangan namang gumamit ng hydraulic cutter para maputol ang bakal. Relax lang. Nang maputol, dahan-dahan siyang binuhat saka isinugod sa ospital. Ayon sa kapatid ng biktima, lasing noon ang biktimang si Bea nang dumating sa kanilang bahay. Sumuka raw ito sa terrace nila at nawala ng balanse. Dahil walang harang, nahulog ang biktima at bumagsak sa nakausling bakal. Nanay nila gubo sa luyo. Kaya kami naawan sa silong naigking mi unsa tong grabe man yung lagubo sir. Sa ngayon, nasa Cebu South Medical Center pa ang biktima at sumailalim sa operasyon. Nakuha na rin ang bakal na tumusok sa balikat ito. Nadali rin ang esophagus ng biktima kaya nilagyan muna ng tubo ang kanyang lalamunan para makahinga ng maayos. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5 Visayas. Patay matapos tagain sa mukha ang isang Belgian national sa Davao de Oro. Ang suspect ang selosong mister ng kasambahay ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. May taga sa mukha, duguan, at wala ng buhay nang madatnan ang lalaking yan sa loob ng kanyang bahay sa Barangay Andap, New Bataan sa Davao de Oro noong Sabado. Kinilala ang biktima na si Mark Ivo Van Kutsem, 78 anyos, isang Belgian national. Ang suspect ang asawa ng kanyang kasambahay na si alias Ricky. Selos ang hinihinalang motibo sa krimen lalo't pinagkakatiwalaan daw ng dayuhan ang kasambahay. Yun po yung naglilinis ng bahay niya. Allegedly, yun po yung main reason, yung motive, jealousy. Nagselos po ang... Agad nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga otoridad at nahuli ang suspect. Pero itinanggi niya ang krimen. Kung ako pa'y nagpatay din o pakitaado ko nila. Kung ako nga ang pumatay, dapat may ebidensya sila. Hindi ko talaga magagawa na patay siya lalo't kaibigan ko siya. Kumpare ko siya dahil minong siya ng anak ko. Hinugo sa akong anak. Ayon naman sa ilang kaanak ng suspect, sadyang seloso ang lalaki. Ito ang inuupahang bahay ng biktima kung saan siya nakitang wala ng buhay dito sa loob. Nasa higit 1 taon na ding naninirahan dito ang dayuhan. May asawang Pinay ang dayuhan pero hindi raw ito natulog doon dahil mayroon silang hindi pagkakaunawaan ng dayuhan. Ayon sa pulis, nadatnan ng asawang Pinay na bukas ang pinto sa likod ng bahay at doon tumambad ang wala ng buhay na asawa. Kukunan sana namin siya ng pahayag pero hindi namin siya nadatnan, gayon din ang kasambahay. Na-recover sa crime scene ang mahabang tubo na sinasabing ginamit pamalo sa biktima. Sa ngayon, nakakulong na ang suspect at mahaharap sa reklamong murder. Nasa punerarya pa ang bangkay ng biktima para sa autopsy. Nakikipag-ugnayan na raw ang embahada ng Belgium sa pulisya sa nakatakdang pag-uwi ng bangkay sa kanilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Para ihatid ang latest update sa Frontline ng Sports, makakasama natin muli ang ating kapatid na si Denise Tan. Welcome back, Denise. Thank you, Julius. Umangat pa sa ranking si Pinay tennis ace Alex Iyala na umabot sa semifinals ng Miami Open. Nasa number 73 na si Alex at target niyang manatili sa top 100 bago matapos ang taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Hindi pa rin daw inaasahan ni Pinay tennis sensation Alex Iyala na makakarating siya sa semifinals ng Miami Open. Sa programang Power and Play, nakapanayam ni Alex ang kanyang tiyuhin na si dating PBA Commissioner Noli Iyala. Kwento ng tennis player, alam niyang underdog siya sa torneo, kaya ibinigay niya ang lahat sa bawat laban. There's nothing to lose. I have to take advantage in this time of my life na wala pang pressure. You know, if I down the road I'm the big dog, then that's also a blessing. So either way, you have to look at the positive. Kabilang sa mga tinalo ni Alex, si world number 2 Iga Swiatek. Gayon din sina Madison Keys at Helena Ostapenko na pasok din sa top 25 ng world rankings. Pagkatapos nga ng phenomenal run niya sa Miami Open, umakyat sa 73 ang world ranking ni Alex. Madali nang makakapasok si Alex sa ilan pang prestiyosong tournament gaya ng nalalapit na French Open. Goal niya ngayon ang patuloy na manalo para manatili sa top 100. Which is that I have to keep working.
now that I've broken top 100, it's not easy to stay there, definitely, and it's not easy to advance. So it's also a first time for me, so I also have to take it, one obstacle at a time. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Sa volleyball naman, na upset ng Adamson Lady Falcons ang NU Lady Bulldogs. 4 na sets ang kinailangan ng Falcons para mapataob ang defending champions. Binuhat ulit ni super rookie Shaina Nitura ang Adamson matapos umiscore ng 32 points. Hindi naman naglaro para sa Bulldogs ang star players nilang si Alyssa Solomon dahil sa injury. Pangalawang talo pa lang ito ng NU sa loob ng 11 laro. Lumakas naman ang tsansa ng Adamson na makasingit sa Final Four sa likod ng 4-7 win-loss record. Panalo naman ang FEU Lady Tamaraws kontra sa UP Fighting Maroons. Umabot din ng 4 sets ang kanilang laban. Nanguna sa opensa ng FEU si Faida Bacangke sa likod ng 20 points. Nanatili sa ikatlong pwesto sa standings ang Tamaraws na may 7 panalo sa 11 laro. Panlima naman ang UP na may 5 wins and 6 losses. Diyan lang kayo, may sports news pa tayo mamaya. Susunod, lalaki pinagsasaksak ng kainuman dahil lang sa away sombrero. Patay na sanggol, isinako at itinapon sa kanal. At Pope Francis sorpresang humarap sa publiko matapos ang misa sa Vatican. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ng kanyang kainuman sa Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa mga pulis, nag-ugat ang pananaksak nang ipatanggal ng biktima ang suot na sombrero ng suspect. Nauwi ito sa away hanggang sa pagtulungang gulpihin ng biktima at 4 niyang kasama ang suspect. Kinuha naman ng suspect ang keychain knife sa kanyang motor at pinagsasaksak ang biktima. Sinubukan pa siyang dalhin sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sumuko naman ang suspect na mahaharap sa reklamong homicide. Sorpresang humarap sa publiko si Pope Francis sa Vatican kahapon. Lumabas si Pope Francis bago natapos ang misa bandang tanghali sa St. Peter's Square. Pumunta siya sa may altar para batiin ang mga dumalo sa misa. Itong kaunaw ng public appearance ng Santo Papa mula nang ma-discharge sa Gemelli Hospital noong March 23. Maalalang na-confine ng Santo Papa ng higit 1 buwan dahil sa double pneumonia. Dalawang NBA superstars ang nakapasok sa Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2025. Yan ay sina dating New York Knicks star Carmelo Anthony at dating Orlando Magic star Dwight Howard. Kasabay na Anthony at Howard na nakapasok sa Hall of Fame ang gold medal winners ng 2008 US Olympic Men's Basketball Team. Gaganapin ang enshrinement sa September 6 sa Springfield, Massachusetts sa Amerika kung saan naimbento ang sport na basketball. Kasama rin sa Class of 2025 ang WNBA legends na sina Sue Bird, Maya Moore at Sylvia Fowles. Yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Denise Tang. At Chris Aquino muling sumalang sa panibagong operasyon. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, muling sumailalim sa isang operasyon ang Queen of All Media na si Chris Aquino. Ayon nga po sa post ni Chris,
Ang operasyon ay para palitan ang kanyang central nervous catheter o yung plastic na tubo na ginagamit para sa kanyang mga gamot at iba pang tests. Hirit pa ni Chris, hindi raw siya diva na klase ng pasyente. Sadya lang daw mahalaga sa kanya na komportable ang kanyang mga doktor sa paggamot sa kanya. Pinasalamatan din ni Chris sa post ang dating nobyong doktor na si Dr. Mike Padlan na sinilip ang kanyang kondisyon bago ang kanyang operasyon. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.